umaga, mga kapatid. Magandang umaga. Magandang gabi po. Ganda Magandang umaga. gabi Good po. evening. Good Good evening, evening po mga Pastor. kapatid. Good evening Kumusta po. kayo? Opo. Evening Welcome po po. sa second class. Pwede ba nating appreciate muna si Pastor Toto for the consecutive 4 weeks po na siya ang nagturo ng Old Testament. Wag po kayong mag-alala, mauulit po yung next month. New Testament naman po, no? So para at least balansyado naman po ang ating ano. Pero yun po, maraming salamat Pastor To for the wonderful and concise no teaching. Sipin niyo po for 4 hours tinuro sa atin ni Pastor To ang Old Testament. Now naman po, meron tayong bagong module, bagong pag-aaralan, ang Introduction to Theology, no? So ito din po ay 4 weeks. At ang request lang po namin ay, ang request ko lang is meron tayong Google Classroom para po, if ever, kasi tuloy-tuloy lang po yung pagtuturo natin. Pero if ever na gusto nyong namnamin po habang nagluluto kayo or habang nasa kusina or kung nasan man, mapakinggan nyo ulit para lang at least ano rin po natin yon way din para mas manamnam natin. Kasi this time, dahil 1 hour lang po siya, tendency po talaga ng professor ay dire-diretso lang po. Pero hopefully, God willing, ay magkaroon tayo ng time to really discuss itong mga pinag-aaralan po natin. I'll share the screen. Yeah. Kita nyo po, tanaw nyo po ba mga kapatid? Kita nyo po yung slides. Yeah. All right. Let's pray. Lord, maraming salamat po for this wonderful time na pinagkaloob mo sa amin. I thank you for my brothers and sisters that are here to really learn from your word, learn from one another, Lord. Tunay nga po na without the power of the Holy Spirit ay wala kami matutunan. So we ask, Lord, yung infilling po ng iyong banal na Espiritu habang kami po ay nakikinig ng lesson na ito na pag-aaralan namin, Panginoon. So be with us tonight at ikaw lang po ang siya maitaas, Panginoon, as we study your word, as we study you this evening. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po, introduction to theology. So, ang pag-aaralan po natin ay introduction to theology. Okay? Question lang po. Pwede kayong sumagot, pwede niyong i-type. What is the first thing that comes to your mind when you hear the word theology? Sige nga po. Nabanggit yung word na theology, nabanggit nila pastor or kayo po. Ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Pwedeng i-type, pwedeng kahit one word or no problem. Yan. Bigyan lang natin ito ng ilang yan. Bible, very good. Ang theology, nasa Bible yung iba. Study of religion, tama. Ano pa? Sige. Study of religion, ano pa? Study of the Bible, yan. Sige. Yung iba. Yan. Yung iba po, ako may mga ibang kapatiran, no, yung parang merong mga somehow misconception, ay pampastor lang yan, yung theology, ay pang ano lang yan, pang matatalino lang ang theology, kumbaga ibigay na natin yan sa mga pastor. Kami, okay lang kami every Sunday, pero actually that's wrong perception po, wrong conception about theology. Kasi po ang theology ay bawat isa, regardless po kung matagal ka na Kristiyano, kung bago kang Kristiyano, kung ikaw ay leader, kung ikaw ay volunteer, as long as na binabasa natin ang Biblia, sabi nga kanina, as long as na tayo ay nag-church, lahat tayo ay dapat nag-aaral po ng theology. Kaya tanungin lang natin, ano po ba ang theology? Okay? Ang theology po ay galing siya sa dalawang salita. Yun nga, sinagot na ako ni Tita Tek, naunahan ako ni Tita Tek. From the word theo, which is God, and yung logia or logi, which is study. Pero more than the study of God, ganito po yan. Pag pinag-aralan natin ang biology, we study the living things. Tama? Chemistry, mga elements, nasasabi natin, gets ko na yan. Pero pag kay Lord, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, inaaral ko na ang buong Biblia, gets na kita. Lord, 10 taon na akong Kristiyano, gets na kita. Tanong, magigets ba natin si Lord?
agad-agad or kuha ba natin agad siya pag pinag-aralan natin ang buong Biblia? I'm telling mga kapatid, hindi. Hindi natin magigets ang Panginoon. I mean, ganun sa kalawak. Kaya nga po, ang gagawin lang natin, it is an attempt to study God and His nature. Okay? Attempt lang to, subok lang to. Okay? Yung revelation niya, kung sino siya, kung anong pinakita niya. Kasi kung ano po ang nasa Biblia, yun po ay kakarampot lamang ng revelation na binigay niya sa atin. But, in His wisdom, in His foreknowledge, that is enough for each and every one of us para makilala natin siya, para ma-reveal niya ang sarili niya. Deuteronomy 29:29, ano po ang sabi dito? The secret things belong to the Lord our God. Okay? May mga sikretong bagay, kaya ngayon, marami tayong mga tanong pa rin sa buhay. Bakit ganito? Bakit ganyan? And even kami mga pastor po ay hindi namin ito masagot, no? Even kami po ay wala kami kasi si Lord lang nakakaalam noon bakit yung mga evil bakit patuloy na nagpa-prosper, bakit yung iba namamatay ng maaga, bakit yung iba lasinggero hindi nagkakaroon ng sakit sa tayo, kung ano man po. At yun yung mga tanong na hindi na kahit kami po, di ba? Wala kaming full answer with that. Pero ito po ay magpapatunay ng verse na to na may mga bagay na sikreto na si Lord lang nakakaalam. Pero hindi niya tinapos doon. Dahil ang sabi niya, but the things that are revealed belong to us. Okay? Pero may mga bagay na ipinakita ang Panginoon. Pero ganito, as we continue this, ano yung mga bagay na ipinakita ng Panginoon? May general revelation and special revelation. General revelation po, ito po yung part ng kanyang creation. Tayo, part ng general revelation. Yung special revelation naman po, ito yung salvation. Ito yung mga bagay na napaka-importante na may kinalaman sa ating kaligtasan na na-reveal niya through our Lord Jesus Christ. So yun yung mga bagay na yun. At hindi lang po yun, ang sabi dito, and to our children forever that we may do all the words of this law. So yun po, that's the basic definition. Theology is an attempt. Lalagyan natin. So tama naman yung sinabi ni Sister Tech. Tama naman yung sinabi niyo, study about God. But this is an attempt. Okay? Ito ay subok. Susubukan natin makilala ang Panginoon. So ready na ba kayo na sumubok para makilala ang Panginoon? Okay? Ngayon, sabi ni Millard Erickson, isa po siya sa mga writer, no? Sabi niya, ang simple lang naman daw po ang theology, ito ay isang disiplina na kung saan para sa atin maintindihan natin coherently, ibig sabihin in our finite mind, maintindihan natin yung infinite God, maintindihan natin yung infinity, maintindihan natin yung Diyos na meron tayo. Specifically sa doktrina natin, okay? Sa pag-aintindi natin ng salita ng Diyos na nakalagay sa konteksto natin, sa kultura natin, sa kung paano tayo mamuhay ngayon, ayun yung mga kapraanan para makilala natin ang Panginoon. So yun po yun. Yun ang medyo hindi naman concise, medyo detailed explanation. Ngayon, ang theology po, ito po ay biblical. Dapat lang naman, ang Biblia po, ito pong Biblia na ito mga kapatid, hindi natin pwedeng makilala ang Lord outside from this. Ito po ang ibinigay niya sa atin. Ito po ang lahat po dito magtutuos. Okay? Dito po sa Biblia na to. Kung sino siya, kung ano ang ginawa niya. Kaya kung merong, halimbawa, yung iba po, di ba, naniniwala sa horoscope. Kapatid, huwag na kayo year of the horse, year of the rabbit, o kaya may sinabi yung ganito. Ang pinakabatayan po natin, ang pinakasukatan natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia, wala nang iba. Pag meron pong tinuro ako, ang mga pastor nyo na nagko-contradict sa Bible, mali po si pastor. Okay, yun lang po yun. Pag nagkaroon ng conflict sa heart nyo, teka lang, parang hindi yun yung sabi sa Bible . Kasi ito po ang pinaka-batayan natin. Okay, pangalawa, theology is systematic.
Yun naman po ang kagandahan. Bukod sa ito ay nasa Biblia at tayo pong mga limitado ang kapasidad ng ating utak para pag-aralan ang ating Panginoon ay meron tayong systematic way of studying God. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko po 'yan. At syempre, bukod sa ito ay systematic, ito po ay relational. Hindi lang po na tayo nag-aaral about God. Ang maganda po nito is nagko-cultivate siya ng deeper relationship. Okay, yun yung kagandahan, 'di ba? Sino dito may girl na natatandaan niyo yung may boyfriend, may girlfriend kayo, 'di ba? Hindi kayo makatulog kasi chat kayo ng chat, 'di ba? Yung gusto mo siyang makilala lalo, 'di ba? Yung same thing with God, 'di ba? When we study about God, hindi dapat humihiwalay yung ating emotional, yung spiritual, 'di ba? Hindi Lord, pasensya ka na, trabaho lang, kailangan lang kita pag-aralan. Hindi po. Nagkokos siya dapat ang pagkakilala sa Panginoon, ang pag-aaral ng kanyang salita. Nagdudulot ito ng mas malalim na relasyon sa kanya. Okay? Kaya hindi pwedeng 10 taong ka ng Kristiyano, hindi ka pa lumalalim, meron kang maling pagkaunawa tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naririnig niyo ako mga kapatid, naiintindihan. Okay? And theology is contemporary. Bukod sa ito ay dapat biblical, bukod sa ito ay systematic, bukod sa ito ay relational, ito po ay contemporary din. Ano po ibig sabihin na contemporary? Ang salita po ni Lord, ito lagi niyo itong naririnig sa akin, siya po ay timeless. Okay? It was written 6,000 years ago, yung New Testament around 2,000 years ago. Even po na iba na ang konteksto, iba na ang kultura, dahil na panahon nila at sa panahon natin, relevant pa rin po ang salita ng Panginoon. The Word of God, the theology is not just timeless, but at the same time, timely. Okay, timely siya ngayon. So kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa mga Israelita, yung significance noon, yung application noon, patuloy at patuloy pa rin totoo ngayon. Naintindihan mga kapatid? So ano nga yung ano ang theology? It is biblical, it is systematic, it is relational, it is contemporary. Yan. Malinaw po ba ang boses ko? Baka nasisigawan ko na kayo ha, hindi ko alam. Okay, remember this mga kapatid. God graciously accommodates Himself to our limitations so that we may know Him. Grabe sila. Ito po think of this mga kapatid. Hindi niya tayo kinausap sa lingwahe ng langit. Di ba? Di ba? Hindi niya tayo kinausap sa lingwahe ng anghel. Ni-reveal niya yung sarili niya na kung saan mauunawaan natin siya. Nagsalita siya, di ba? Nagsalita siya sa lingwahe nila Moses, sa lingwahe nila Abraham. Nakita niyo mga kapatid, gumamit siya ng mga salita, gumamit siya ng kamay, the hand of God, the mind of God, who sits on the throne, di ba? Kaya nga, may puwet ba ang Diyos? Yun yung, kapatid, ito po ay, di ba, minsan na, ano nyo sa dating daan, di ba? Parang naging controversial yung dati. Hindi, kapatid, it is, may tawag dyan sa hermeneutics, it is anthropomorphological. Ibig sabihin, God accommodate Himself to us para makilala natin siya. Kasi kung ginamit ni Lord yung kanyang, kung di siya nag-adjust, kapatid, di natin siya makilala. Kaya po ganun na lamang ang pribilehiyo para makilala ang Panginoon even until now sa ating sariling lingwahe. 'Di ba? With all that we have right now with this technology ay ina-accommodate pa rin ng Diyos ang kanyang sarili para makilala natin siya. So remember that mga kapatid, when you study the Word of God, when you study theology, it is an attempt. And God accommodates Himself para mas makilala natin siya. I hope malinaw yung sinasabi ko mga kapatid. Now, nasagot natin yung ano yung theology. Sagutin natin yung why, the need for theology. Pastor, bakit ba namin kailangan mag-aral? Okay na yun. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Okay na yun, Pastor. Kumbaga, ano na ako, saved na ako. Hindi mga kapatid. Merong dahilan bakit natin pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Unang-una,
Importante po ang salita ng Panginoon. Theology is important because correct doctrinal beliefs are essential to the relationship between the believer and God. Importante po na meron tayong pananaw, tamang pag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon. Kasi hindi po pwede na worship tayo. Attend tayo ng Sunday. Magbabasa tayo ng Biblia, pero mali yung pagkaunawa natin sa Panginoon. Classic example po, Albert Einstein. Napakatalino, one of the greatest scientists, if not the greatest scientist na namuhay po. Grabe yung kanyang mga ginawa. Pero pagdating sa Panginoon, mali yung pananaw niya. Hindi siya ayaw niya yung Diyos ng Israel kasi ano daw, naniniwala pabor sa genocide. Yun yung sinasabi niya na ganyan ba ang Diyos na sinasamba natin, pumapatay ng mga tao? Kita niyo po with that person katulad ni Albert Einstein na napakatalino ay may mali pa ring pagkaunawa o pagkaintindi sa salita ng Diyos o sa yung theology about God. Kaya po it is very clear na importante na maunawaan natin yung correct doctrinal beliefs dahil importante po ito sa relasyon natin sa Panginoon. Pangalawa, theology is necessary because truth and experience are related. Ang theology po, siya po yung magbabangga kung yung katotohanan at yung experience natin. Classic example po. Meron po akong tinulungan church dati. Ano lang to, gigitara ako sa kanila kasi pioneering. Pero may mga nai-invite sila na medyo out of this world na deliverance. Ito yung suka-suka ministry. So dahil doon nagano yung I'm trying to talk to talk with the pastor, sa mga leaders. So nagkakaroon kami ng ganong klaseng conversation. Pero merong isa doon, isang event na kung saan merong feather, yung ano bang Tagalog ang feather? Balahibo ba? Ano yun? Feather, basta feather. May feather po ng ibon daw, biglang pumasok sa church. So akala nila, ito na ang revelation ng Panginoon. Hindi nila alam, manukan po yung katabi, yung kapitbahay nila. Na may mga lumilipad lang pala at bumapasok yung ano bang tawag doon, yung feather ng manok. So importante po no bilang mga Kristiyano dahil ang experience at ang katotohanan ay pwedeng magkatulad, ang magbabanggain po natin yung theology. And theology is needful because of the large number of alternative and challenges abroad at the present time. Lalo na ngayon mga kapatid, buksan nyo lang yung social media nyo. Buksan nyo lang yung YouTube nyo, ang dami nyo nang maririnig na mga pag-aaral tungkol sa salita ng Panginoon at ang tamang pag-aaral ng teolohiya ay kailangan para masala natin kung ano ang tama. Kaya meron tayong ganitong klaseng pag-aaral. Kaya meron tayong open class para po sa ating sariling effort ay maintindihan natin ano ba yung right theology at paano ba natin ito may apply. So remember this. We do not study theology for God's benefit, but for our own. Nag-aaral tayo ng theology, hindi naman para kay Lord. Kasi very na si Lord very content na siya. Yung pagiging siya, okay na siya. Hindi yung mafe-feel good siya. Hindi mga kapatid. Nag-aaral tayo ng theology para sa atin. Para mas maunawaan natin yung plano niya, para mas makilala natin siya, at para mas ma-realize natin na really, kahit na ilang taon tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, ay hindi pa sapat yung pagkaunawa at pagkaintindi natin sa Kanya. Now, meron pong mga, lang ito mga kapatid, mga branches. Sinagot natin what is theology, why do we need to study theology, at ang mga scholar po, yung mga matatalino nating mga kapatid, ay nagkaroon sila ng attempt din. Kasi dahil nga gusto nilang makilala ang Panginoon, gusto nilang maipakilala din ang Panginoon sa iba't ibang larangan, nagkaroon po ng mga branches of theology. Ibig sabihin, parehas ng pinag-aaralan, ibang anggulo. Okay? Si Lord ang pinag-aaralan nila, pero dahil sa sobrang lawak sobrang lawak kung sino si Lord, ay nagkaroon ng iba't ibang mga branches. Una na dyan, itong tinatawag na systematic theology or topical. Okay, papaliwanag ko yan later, kasi magiging part natin yan.
tingnan natin kung kaya. Pero kaya to. Ay, anong ibig sabihin nito? Systematic theology is the attempt to organize all Christian doctrines in a logical order. Kailan ito nangyari? Last year, nagkaroon tayo ng statement of faith. Tama ba last year, no? Yung statement of faith na po yun po ay part ng systematic theology. Bakit po? Kasi kung titingnan nyo, ang pinag-aralan natin doon ay the theology of sin, the theology of Christ, the theology of salvation. So, very topical siya, organized, pero maintindihan natin kung ano yung mga iba't ibang pagkaunawa natin sa major theme or major topics ng salita ng Panginoon. Okay? Yun yung ibig sabihin ng systematic theology. Pangalawa, biblical theology. Itong sangay na to, itong branch na to, ang tawag dito ay thematic. So very theme. Okay? May theme siya. Nagfo-focus siya sa teachings naman. Kung ito ay topic, katulad ng what is, ito naman ay broad stroke siya ng katuruan ng Biblia. Na halimbawa, sa book ni Moses, sa Pentateuch, sa tinuro ni Kuya to, pinag-uusapan nila ang kasalanan doon lang muna sa part na yon. Paano siya nag-develop? Paano siya nag-develop sa panahon ni Moses? Paano siya nag-develop sa panahon ng mga prophets? Unlike ang systematic theology po, para siyang halo-halo. What is sin? Kinuha siya sa verse na to. Ang biblical theology po, para ka nanonood ng pelikula na unti-unti nag-unfold. Ito pala yun. Ito pala ibig sabihin nun. And places each teaching in the scriptures historical development. So merong development na nangyayari. It is a presentation of the Old and New Testament writers' theological teachings within their historical setting. So ang systematic theology po, obviously very minimal pagdating sa narrative. Okay? Ang biblical theology po, makwento siya kasi napaka-importante nung tema sa kanya. Bukod doon, bukod sa systematic, bukod sa biblical, ay meron po tayong tinatawag na historical theology. That even after yung panahon nila John the Beloved, okay? Even after nung Revelation, may mga church fathers tayo, mga early fathers, na nagtatry din na ma-develop even yung Trinity, yung salvation. Ang tawag natin dyan ay transitional. Ang purpose nito, ang focus nito po ay yung development ng Christian theology sa panahon, actually medyo sa church history na to, no? Historical theology refers to the discipline of narrating the development of Christian theology. Halimbawa tayo, Pentecostal tayo mga kapatid. Yun yung root natin. Saan siya nagsimula at paano ang highlight natin yung really the speaking in tongues, yung the power of the Holy Spirit. Yun yung ating paano nangyari yun? Nung 19 something, merong ganong klase. So parte po yun, okay? Na pinapaniwalaan natin and until now ay dinedevelop natin. Pang-apat po ay contextual theology. Ito, ano po ibig sabihin nito? It is very timely. Okay? Ipapaliwanag ko lang very short ngayon. Pero pang-apat na linggo, doon ko tututukan, pang-apat na Biyernes, it is an attempt to understand Christian faith in terms of particular context. Halimbawa, nasa Pilipinas tayo. Ano po ang uso sa Pilipinas? Fiesta, halimbawa, pag January, Nazarene, pagka ganitong buwan, ano ba yung sa Cebu? Ano ba yung sa Cebu? Ano ba yung, nakalimutan ko yung pinaka-ano sa Cebu. Basta yung event doon, marami tayong ganun. Now, as a Christian, how do we deal with that? Okay? So, aaralin natin yon and paano natin ipapasok si Kristo doon sa mga sinugba ba tawag doon? Sinulog yon. Hindi sinugba, sinulog, yung mga ganun po. Basta iba't ibang konteksto nila at bukod doon sa culture, iba't ibang nangyayari. Tayo mga Kristiyano, instead of closing the door, okay? Titingnan natin siya dahil nga buhay ang salita ng Panginoon. Paano natin may preach si Kristo? Paano natin mako-contextualize? Kasi timely ang salita ng Panginoon. So doon po nakatuon ang contextual theology. Okay? Ngayon, ito po yon. Ito yung medyo malalim na, ito po yung summary, okay, ng tinuro ko kanina.
So theological studies, nagkaroon siya ng sangay, nagkaroon ng biblical, ng historical, ng doctrinal, which is systematic and practical. Okay? Yan po yun. At lumalabas dyan, pag yan ang resulta ng biblical studies. Resulta siya ng theology, historical, systematic, philosophical. At ito po yung mga, actually, sa lahat ng yan, ito lang din naman yung pinaka-focus. Ano yung sinasabi, ano yung scripture, si God, yung man, sin, Christ, salvation, church, and last things. And for us, this is very essential, especially itong last part na to. Napaka-importante nito, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 8 na yan, napaka-essential essential yan mga kapatid. Hindi yan dapat mawala sa doctrine natin. Kaya nga 'di ba last year 'di ba, talagang si Pastor Toto ay isinama ito sa preaching no, sa Sunday service, sa pagtuturo kasi napaka-importante itong mga bagay na to. Di bali nang mawala yung ibang activities, yung ibang ano natin. Wag lang po ito mga kapatid, ang pag-aaral tungkol sa Diyos, ang pag-aaral sa ganitong mga bagay. Okay? Now, para to balance lang the conversation na meron tayo is una, naintindihan na natin what is theology. Why do we need to study theology? Naintindihan na natin yung the branches, no? Yung sino theo. At maganda rin naman natin pag-aralan, ano nga ba yung tamang approach natin every time we study the Word of God or yung theology. So every time we study the Word of God, dapat nagkukultivate siya ng humility sa atin, ng kababaang loob. Okay? Human as we are, sanay tayo na pag tumatalino, yumayabang. I mean, hindi ko na isusugarcoat. Di ba? Sanay tayo pag marami tayong nalalaman, it feels good, di ba? Uy, nagkakaroon ka ng ganong klaseng confidence na, uy, teka lang, tumatalino ako. Di ba? Ang challenge po is when we transfer that sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, even walang careful consideration, wala man lang pag-iingat, ang tendency po ay tayo din ay hindi natin napapansin, yumayabang din tayo. Okay? So, walang exemption dito mga kapatid. Walang exempted dito. Lahat tayo nakaranas ng ganyan in one way or another. Pero ang tamang approach po, kung ikaw ay nag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon, mas nagiging humble ka. Mas nagkakaroon ka ng realization, marami pa pala akong walang alam. Kaya dito po yung iba dito, elder na. Yung iba dito, naging pastor na. Yung iba dito, scholar na ng bayan. Di ba? Yung iba dito. Pero kahit ano pa pong galing natin, paghaharap tayo sa salita ng Panginoon, baklas yun, tanggal lahat yun. At dapat manguna yung kababaang loob natin. Okay? Nagko-cultivate siya ng humility. Dahil ayoko na lalabas tayo ng 4 linggo, ay magaling na ako. Ay mali yung sinasabi ni pastor. Hindi po yun yung attitude, hindi po yun yung espiritu. No, hindi siya dapat yung parang accidental Pharisee na sinasabi ko. Hindi po. Every time we study the Word of God, ang resulta nito ay kababaang loob. Pangalawa, bukod sa kababaang loob, may comment, baka mamaya. It's studying God's Word. Sorry po, nagkaroon lang ng typo. Studying God's Word produces holiness. Okay? Edit ko na para at least. Paano ba to? Yan, sige. Baka mapicturean nyo kasi. Yan. Okay. Bukod sa kababaang loob, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay nagdudulot din dapat ng kabanalan. Okay? Yan po ang maganda sa Panginoon, na habang inaaral natin siya, mas nalalaman natin yung ayaw at gusto niya. Okay? So, ayaw niya ng kasalanan. At dahil naaral na natin na ayaw niya ng kasalanan, anong gagawin ng mga Kristiyano? Hanggat maaari, sa lakas ng Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu, iiwas tayo sa kasalanan at nagdudulot dapat ito ng kabanalan. Hindi po pwede na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, mas lalong naging iba yung lifestyle mo. Hindi po pwede mga kapatid na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon ay taliwas
sa pamumuhay natin. Hindi uubra yun, mga kapatid. Mali ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Ang resulta po, every time we study the Word of God, dapat may nababago. Kung hindi man po complete, dapat konti-konti, paunti-unti may nababago sa buhay mo. So kung ikaw ay palamura dati, dapat hindi na yun. Kung ikaw ay malakas sa sugal, kung ikaw ay may bisyo dahil inaaral mo na ang salita ng Panginoon, inaaral mo na kung sino si Lord, kung ano ang gusto niya, kung ano ang ayaw niya, meron pong pagbabago sa ating buhay. Nauunawaan, mga kapatid, hindi po ako nagpipreach. Okay? Ito po ay paalala lang. Okay, kasi ganito po yan. Nag-aaral nga tayo ng salita ng Panginoon, pero iba na yung approach natin. Kaya ito ay intentionally sinama ko po para maunawaan natin, no, na ito dapat ang maging resulta. Pangatlo, studying God's Word brings true happiness. Okay? Bukod sa kababaang loob, bukod sa kasiyahan, at sa kabanalan, ang salita ng Panginoon nagre-resulta rin ng kasiyahan. Hindi pwedeng nag-aaral ka ng salita ng Diyos, tapos ang resulta, lagi kang nakasimangot. Di ba? Hindi pwedeng nag-aaral ka ng salita. Ano na naman? Yung iba yung perspective natin sa buhay. Every time we study the Word of God, nagre-resulta siya ng meron siyang tunay na kagalakan. Nagre-resulta siya ng magandang perspektibo pagdating sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng, alam mo yun, tulad ngayon, di ba, may giyera na, ito na yung mga nangyayari sa mundo, ito na yung nangyayari sa paligid. If we really study the Word of God, merong internal mechanism sa atin that we can have this kind of joy na hindi naapektuhan kung ano man ang nangyayari sa mundong ito. Okay? Hindi naman sinasabi niya, may giyera na. Hindi po, I'm not saying that na para lang kayong nakangiti. Hindi po, I'm not saying that. Ang true happiness na sinasabi ko is alam mo na God is in control. Na alam mo, may mga bagay na hindi mo talaga hawak, and in His sovereignty ay mapagkakatiwalaan natin ng Diyos. Naunawaan, mga kapatid? Pangapat po is studying God's Word creates a deeper hunger for Him. Okay? So bukod sa tayo ay nagre-resulta ng kababaang loob, ng kabanalan, ng kasiyahan, kagalakan, pangapat po, nagre-resulta ito ng kagutuman. Okay? Wala pa pong sa pagkain natin, pwede pa tayong maimpacho. Pero wala pa po ako nakilalang na-empacho sa salita ng Panginoon. I'm telling you, mga kapatid, wala pang na-empacho. Even sila Paul, bakit ko po nasabi yun? Remember Paul, in his dying months, hindi pa days, bago siya mamatay, Philippians chapter 3, alam niya na malapit na siyang magarote. Kung ikaw ay si Paul, ikaw ay isa sa pinakamatalino, pinakamagaling na apostol, ano kaya yung last words mo? Siguro, Lord, salamat po, ginamit mo ako. Lord, marami ako na-evangelize. Lord, marami akong na-disciple. Pwedeng yun yung kanya maging mga last words. Pero ano ang sinabi ni Paul sa Philippians chapter 3, specifically chapter 10? Ang sinabi niya, I want to know Christ and the power of his resurrection. That even in his dying days, ang desire niya ay patuloy pa rin makilala ang Panginoon. That's really our approach, mga kapatid. Every time we study the Word of God, nagdudulot ito ng kagutuman. Pag ikaw po ay hindi na nagutom sa salita ng Panginoon, sa ibang bagay ka na nabubusog at hindi maganda yun. Baka puno na ang isipan ng spiritual na ang ating pagkatao ng mundong mga bagay, mga mundong pagnanasa. Hindi po. Every time you open the Word of God, every time you pray, every time you attend Sunday, yung sa ating Sunday service, every time you do ministry, kapatid, dapat may patuloy pa rin tayong desire to know God more. Can I hear an amen? Okay? Yun po dapat yun. So ano nga po yun? Ano nga yung approaches natin our approaches in theology? Cultivates humility, produces holiness, brings true happiness, and creates a deeper hunger for Him. Ito po ay sinama ko para ma-realize na lang natin, no, na ito pala, ganito pala ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Therefore, dahil dyan, mga kapatid, therefore, theology should always be approached
with reverence and pursued with excellence. Okay? Dalawang bagay mga kapatid. Ang pag-aaral natin ay ng salita ng Diyos, kahit na sa tingin natin ay close na tayo sa Panginoon, dapat nandun pa rin yung banal na paggalang. Lord, gets na kita. Alam ko na gagawin mo. Ganito, hindi po. As if hindi pa natin kilala ang Diyos. 'Di ba? Every time we approach Him, dapat may banal na paggalang pa rin. 'Di ba? Even sa mga courts, even sa mga kings, alam na nila yung protocol, alam na nila yung gagawin ng hari. Pero ano yung kanilang reaksyon? Ano yung kanilang postura? May ano pa rin, yung parang may banal na takot pa rin, meron pa rin reverence. Kahit na yung tradisyon, yung ritual na ginagawa nila. Kasi alam nila na hari yun. Same with us mga kapatid. Every time we study the Word of God, ang approach natin, ang pinaka-approach natin lagi is mayroon laging banal na banal na takot sa ating Panginoon. Hindi mawawala 'yon. Hindi mawawala 'yon mga kapatid. Kahit 10 taon na tayong Kristiyano, kahit anak tayo ng pastor, kahit na nabasa mo na ang buong Biblia, pag binasa mo siya ulit, pag nandun ka na every Sunday na hindi ganito gagawin after praise and worship, ganun, hindi mga kapatid, kahit na ito ay meron pa ulit-ulit, kailangan meron pa ring banal na paggalang po, banal na takot sa harapan ng Panginoon. Hindi lang po 'yon. Ang bukod sa approach with reverence, dapat pinupursu natin siya with excellence. Okay? Kaya nga po may mga ganito tayong klaseng pag-aaral. Until now, dapat nag-aaral pa rin tayo. Nagbabasa pa rin tayo ng Biblia. Kasi, di ba, ang Diyos na nag-create sa atin ng magaling. Di ba? Matalino, mahusay. So, dapat nagre-reflect siya sa ating mga anak. Kung tayong mga Kristiyano, ang itinalaga ng Panginoon to subdue. Ibig sabihin, tayo yung binigyan ng authority ng Panginoon. Di ba? Ambassador of Christ. Sige nga, tingnan ko nga. Kung titingnan mo yung sarili mo, ambassador ka ba ni Kristo? O ambasagulero ka pa rin? Di ba? Tingnan mo lang. The way you speak, the way you talk, the way you, alam mo yun, the way you represent Christ, meron bang nakikitang excellence? Okay? So, grabe naman si Pastor June, nagpe-preach na. Hindi po, ito ay magandang paalala sa atin mga kapatid. Okay? At saan Teo? And last po, practicality of theology. So, naintindihan na natin, ano Teo, bakit Teo, sino Teo, paano Teo, and saan Teo. So, naintindihan na natin yung mga bagay na yun. Lastly po is, merong ito yung sinasabi ko kanina na hindi lang naka-confine ang salita ng Panginoon within the community na kinabibilangan mo. Okay? Merong ibang community. May community na outside of your church, may barangay, meron kang school, kung nasan ka mang may trabaho ka, at iyang mga community na kinabibilangan mo, dapat din nilang makilala ang Panginoon. Okay? So, hindi, Lord, salamat po, nakilala na kita. Hindi lang po sapat, okay yun. Nakilala mo ang Diyos, pero hindi dapat siya nagtatapos lang doon, mga kapatid. Okay? So, merong practicality ang theology, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. God willing po, no, ito po yung unti-unti ko nang sinisimula, no, God willing, I'm planning po, I'm praying na magkaroon po ng libro, magsulat ng libro. Ang title po ay Understanding God's Word in Your World. So ibig sabihin po nito ay kung ano ang konteksto mo, maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Okay? So kung ano ang kultura na kinabibilangan mo, ay God willing po ay magkaroon tayo ng workshop, no, para bakit po the goal of studying God's Word is to apply it in your own context, your culture, and the way you communicate it sa iba. Okay, yan talaga yung purpose ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isipin mo, no, anong panahon na natin ngayon? I have nothing against King James Version. Pero kung yun yung ibabasahin mo sa 16 years old, sa 17 years old na mga bata ngayon, ano sa tingin? Doon pa lamang po, medyo may gap na. Okay, so anong gagawin mo? You will find a way without disrespecting na nandun pa rin yung reverence sa salita ng Panginoon, you try to communicate it sa kanilang mga lingway, sa kanilang pananalita. Isang sample lang po yun. At ano ang part doon? So, unang-una, kailangan malinaw yung contextualization. Nasaan ka ngayon?
arises out of genuine encounter between God's word and his world and moves toward the purpose of challenging and changing the situation through rootedness in and commitment to a given historical moment. Simple lamang po ito. Ang goal natin na tayong mga simbahan ay maging simbahan tayo na hindi actually merong isang ano ngayon, di ba? Yung Alvin, Alvin Aragon or something. May tama naman yung sinabi niya. May punto naman yung sinabi niya. Okay yun. Pero ano ang mali? Paano niya, nakalimutan ko yung, nag-trending kasi siya, no? Alvin Aragon ata. Yun, diba? Yung nakikita nyo sa Facebook, no? Maraming na-off. Okay? So, we are not undermining the truth. Okay yun. Pero meron din namang sinasabi si Peter na when you teach the word of God, dapat medyo ano rin siya mga kapatid, no? Yung kasi offensive na ang salita ng Panginoon. I'm telling you. Ang gospel po, yun na siya. Yun na siya ang gospel. Offensive na. When you preach the gospel, offensive na siya. So anong role natin? Anong role natin, mga nakakaintindi? Ay, mamamatay ka na bukas. Tapos pag namatay ka, naku, diretso impyerno ka na. Di ba? Yung tipong ganun ba ang way? Ganun ba ang kaparaanan natin? So, aalamin natin ang context. And by knowing their context is hingi tayo ng wisdom kay Lord, di ba? I-challenge natin yon. Hindi tayo mag-a-adapt, okay, dun sa context nila. Pero aalamin lang natin at Lord, tulungan mo nga ako ma-challenge at mabago yung kung ano man ang mga nararapat. Pero ang nangyari ay nalaman mo yung context nila. Unawaan? Ito po, culture. Bukod sa context, alam mo rin dapat ang kultura. Ano po ang ibig sabihin ng kultura? Kasama yung worldview, paraan ng pamumuhay ng mga tao, their way of coping with their biological, physical, and social environment. Kung nagkoconsist siya ng pattern, worldview, concept, and behavior, plus the resulting artifact. Sorry, medyo ano na yung English. Pero ito lang po ang sinasabi. Lahat ng pupuntahan natin may kultura. Okay? Pumunta ka ng Bacoor, may kultura sila. Pumunta ka ng Las Piñas, may kultura sila. Kahit po nasa ibang Pilipinas tayo, may kultura tayo. So sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, yes, the Word of God is timeless, pero timely din siya at merong kultura na need nating ma-realize. And lastly, yung communication and enculturation. At ano po ibig sabihin nito? Ito po yung aspeto, no, na hermeneutic aspect of theology which concern the process, pagpapaliwanag ng proseso ng salita ng Panginoon na kung saan maiintindihan ng mga tao. And some other time po ipapaliwanag. Alright. Remember this as we end. Hindi ko na po kasi mabibitin po ako. For the theology to be effective, it needs to be relevant. Kung gusto natin na ang salita ng Panginoon ay maging epektibo, kailangan maging relevant siya sa kung paano natin ito sasabihin. Okay? So I hope na naging malinaw itong introduction natin, no. At all right. So hindi ko na itatakal 'yan. Isasama ko na siya next week. So yun po. Yun po ay mga ngayon naman po, it is a good time, no, kung meron kayong tanong or pwede nyo siyang i-chat dito. Okay? So, i-chat nyo siya mga kapatid or anything. So, I have 10-15 minutes pa para at least to entertain, to engage. Siguro few questions lang, no? Or kung merong mga hindi naintindihan, malinaw po ba o naunawaan? May mga learnings po? Alright, sige po. I will entertain siguro few questions para lang at least mas maging ano lang itong ating topic. Sige, pwede nyo pong isulat, pwedeng i-chat kung may tanong or some clarification lang. Ayan. Sige po, sige po, wag mahiya. At later po, siguro this week, i-upload natin itong video, no? Question or any reflection po? Just unmute your mic and makikinig po kami. Ayan.
Ang gagaling talaga ng mga taga Bacoor. Walang tanong. Yan ang gusto ko. Di ba? Maga, hmm. Sige po, I'll give you, yan. Yes po, every Friday po ito, same time po. Yes po. Yes po. Pero 4 weeks lang po ito kasi yung ibang weeks po ay, ibang month po ay ibang subject naman ang mga pag-aaralan. Alright, sige po. Yung iba, baka may tanong pa at least. Yan, gagaling talaga. Yan ang gusto ko. Walang tanong. Di ba? Para Alright. So, yun po. Yun ang introduction. I hope na wala na kayong tanong ha. Okay na kayo ha. Solve na kayo. So, ako ang magtatanong sa inyo next week ha. So, dapat. So, ano nga yung lima na yon? Limang bagay na tinalakay natin. What is theology? The need for theology, the branches of theology, the approach, mga approaches in theology, and the practicality of theology. So limang bagay na yon na meron. So yun po ang request ko lang mga kapatid ay merong sinend ang ating media, si Sis Leia, na Google Classroom. Nandito po. If you can hindi enroll ano ba tawag dito? If you can register, wala pong bayad dito. God willing po, by the end of the year ay magbibigay po tayo ng certificate sa makakakumpleto po ng 10 subjects. Ito po ay composed ng 10 subjects, no? So, ito ay pasimula, pangalawa pa lang ito, so meron pang 8. So, hindi lang po natin pag-uusapan ng Biblia, marami pa po tayong pag-uusapan, our prayer life, spiritual habits. So, marami po ito mga kapatid. So, pangalawa pa lang po ito. So, God willing po ay matapos natin ito this year para talagang ma-equip at mas lalo tayong gumaling sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ako po, ang request ko lang sa inyo before we end, ay just share your learnings. Okay? So doon po sa Google Classroom na pag naka-register na kayo, share nyo lang po. 1 sentence, 2 sentences, simple lamang po. Ang natutunan ko ay ito. Yun lang po. Out of many, sa madaldal na si Pastor June, ang natutunan ko po ay itong mga bagay na to. So i-type nyo lang yon, at least magkaroon tayo ng simple interaction lang, no, sa ano po. So ito yung link po, paki-copy na lang po mga kapatid, at least by doing that, ma-monitor po namin kayo. Alright? So yun, kung wala na kayong tanong, mag-pray lang ako at I hope na magkita ulit tayo next week. Pag-uusapan po natin ang systematic theology. Okay? So 1 hour, bibigyan natin ng pansin, ng tuon, yung systematic theology. Maraming salamat mga kapatid. But before we end, i-close muna natin ito sa prayer. Lord, salamat po for this wonderful time na ibinigay mo sa amin. Thank you for this revelation. Tunay nga po na ito ay isang pribileyo na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, dahil kaming nilikha mo ay binigyan mo ng pagkakataon para maunawaan kung sino yung lumikha sa amin, Panginoon. So every time we study your word, we pray na mag-cause ito ng desire na mas makilala ka pa, ng desire para mas makita namin kung gaano ka magkaliit at kung gaano kalaki ang aming Diyos. So maraming salamat for each and every one na nandito ngayon na merong desire to study your word. Ang panalangin ko po ay maging pasimula ito na kung saan mas magkakaroon kami ng gutom para mas makilala, mas maunawaan ka namin, Panginoon. Salamat po for this just an hour time, an hour discussion, Lord, para po mas
mas magkaroon kami ng knowledge para mas ma-equip kami, Panginoon, sa pagkaunawa at pagkatuto namin sa iyong salita. Would you bless my brothers and my sisters at hayaan niyo pong patuloy na pagsamang iparanas mo sa kanila this time at sa mga susunod na araw, Panginoon. Salamat po at ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, sa pagpapahinga namin, Panginoon. Be with us. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Picture po tayo before, yun pala, picture. Picture daw po pala muna. Yan. Buti nakita ko po. Yan. Picture po at smile. Yan. Si Sister Leia na po ang bala. Nagbukas po eh. Smile lang po. Yan. Tagalan nyo po kasi 30 minutes po itong picture. Okay, 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3. Perfect. Alright, thank you mga kapatid. Salamat po at see you next Friday. Thank you, Pastor Jun. Thank you, thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Mabait ako, di ba? Hindi Everyone. tayo Thank you overtime, po. ha? Thank you, Thank you Jun. po, Pastor Jun. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. See you next week.